Praise God, isang pagpalang gabi po. Tayo po yung nasisimula na sa ating gawain. Pakibati po man ang inyong mga katabi na isang magandang gabi po. Kaya po dahil kasama po ulit natin ating mga kapatid sa gabi na ito. At sa oras po na ito, ating pong hingi ng patubay ng ating Panginoon. Hallelujah Lord, maraming salamat po Diyos sa napakagandang gabi na ito, Panginoon Lord God. Salamat sa araw na nagdaan, Panginoon, na sinamahan mo kami, Panginoon Lord God. Iningatan mo kami, Panginoon, at sinamahan mo kami, ginabayan mo kami, Panginoon Lord God. Gayon din sa nagdaang mga araw na aming buhay, naging tapat ka sa amin, Panginoon. Hindi mo kami ginabayaan, Panginoon Lord God, na magkulang, na magkasakit, Panginoon Lord God. Anumang bagay na ikaw papahamak namin, Panginoon Lord God, ay inalis mo, Panginoon Lord God. Kaya salamat, Panginoon Lord God. At sa gitna ng linggo na ito, Panginoon Lord God, patuloy ka namin pupurihan, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon Lord God. Hanggat may lakas kami, Panginoon Lord God, hanggat kaya namin, Panginoon Lord God, ay pupunta kami, Panginoon Lord God, sa iyong presensya, Panginoon Lord God, at nanaisin ka namin palagi sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi na ito at muli sa aming mga salitang maririnig, Panginoon Lord God. Nawa ay magkaroon kami ng aral na matututunan namin, Panginoon Lord God. At ikaw lamang, O Diyos, ang mahayag, ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang maluwalhati sa gabi na ito. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat? Handa na po ba ang lahat na magpuri para sa Panginoon? Kung ganun po, ay tayo may sabay-sabay na magpuri sa Panginoon.
Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ngunit walang papantay sa'yo, Panginoon. Naging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang imposible na Panginoon. Na kayang-kaya mo po, Panginoon, ang lahat sa aming buhay, Panginoon. Ano mang taong hinihingi, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil palagi namin, Panginoon, nararamdaman, Panginoon, nararanasan, Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon na walang katulad, Panginoon. Ang napakabuti mo, Panginoon. Ang kalooban mo lang po, Panginoon, ang mangyari sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon. Dahil kailangan hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lagi ka nandiyan para sa amin, Panginoon. Nalalapasan namin, Panginoon, ang anumang pagsubok na dumating sa aming buhay, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa inyong tulong, Panginoon, at sa lakas na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang po, Panginoon, nararapat, Panginoon, ang lahat ng Panginoon ng pupuri, pasalamat pagdakila, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, nararapat ang lahat nito, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi niya, Amen! Praise God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos, salamat Panginoon sa sandali ito, Panginoon, na kami po ay nagkakasama-sama magkakapatid o Diyos upang makinig na yung salita, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami, Lord, ng malinaw na pag-iisip, Panginoon, at bukas na puso, Panginoon, sa lahat po ng aming marinig at matututuhan sa gabi ito, Panginoon. At dawa ay malakipan po namin ito ng pananampalataya, Panginoon, masunod at kami po'y mapagpalang, Panginoon. Lord, hiniling po namin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Ikaw po ang magbigay sa amin ng clarity, Panginoon. Sa lahat po ng aming, sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon, at marinig po ng bawat isa po sa amin. Sa iyo po lahat ng papuri pagdakila sa matamis na pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ang title po ng message ay hango po sa Genesis 46:1-7, when life sends you mixed signals. Kayo na po sana ng buhay kung kayo na po ng buhay kung ang bawat desisyon na ating ginagawa ay may malinaw na pinagbabasyan po tayo. Gusto natin po na laging malaman kung saan tayo pinapupunta ng Diyos at kung ano yung nais niyang gawin po natin sa ating buhay. No? Pero hindi ito po yung madalas na nangyayari. No? Kasi po may mga pagkakataon po sa ating buhay na hindi tayo sigurado sa dapat nating gawin. May mga pagkakataon po na naharap tayo sa mga malalaking desisyon at tila ba may mga pwersang humihila sa atin na hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Maaari po ito ay hindi malaking bagay sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Pero sa ating po mga Kristiyano na ay gusto po natin yung patnubay ng Diyos. Dahil kung lalakaran po natin ang will ng Panginoon sa ating buhay ay para sa atin ito po ay mas magiging kaaya-aya at magiging enjoyable at magre-resulta po ito sa mas sigit na pagpapala para sa atin at higit sa lahat ay greater honor po
sa pangalan ng Panginoon. Pero alam din po natin na ang ating kalaban, ang Diablo, si Satan ay kumikilos, gumagawa upang papagsakin po tayo. May mga pagkakataon ginagawa po niyang maganda yung mga bagay na pangit o masama sa ating buhay. No? May mga pagkakataon po na napangungunahan po tayo ng udyok ng ating mga damdamin sa halip ng ating mga pag-iisip. Madalas po gumagawa po tayo ng mga desisyon base po sa ating nararamdaman sa halip ng matalinong pagpapasya. Kung kaya po sa mga ganong pagkakataon sa buhay, kapag marami tayong kailangan i-consider o isalaala, mas sige tayong concern na makagawa ng mga tama pong desisyon. Halimbawa, unang-una po, sa pagpili po ng helpmate o mapapakasama, kabiyak sa buhay. No? Yung mga single po, no? Meron po mga gusto mag-asawa, dinadaan muna nila sa talagang prayer, no? Kasi nagpupunta pa ng prayer mountain, nagpapasting, may turo lang sa kanila ng Panginoon yung partner na talagang karapat-dapat para sa kanila. No? Sa pagpili po ng kurso sa kolehiyo, no? meron po mga kabataan na talagang sinisig nila yung nilang Panginoon. Kung ano yung mga kurso dapat nilang kunin. No? Sa pagpili ng trabaho, gusto nila kung ano yung mga trabaho makakapagbigay ng kaluguran at makakasunod sa Panginoon. No? Sa mga pagpapalit po ng trabaho, pagdidesisyon, kung gusto mong magpalit ng trabaho, hinihingi po natin ang leading ng Panginoon. At kapag po yung relocation naman po ay option, kung nga gusto natin pumunta sa ibang bansa, magtrabaho, humihingi po tayo ng leading ng Panginoon through prayer. No? Paggawa ng desisyon patungkol po sa pamilya, sa mga anak, lalong-lalo na po. Kapag kailangan mong gumawa ng mga medical decisions, ano? Halimbawa, ikaw ay nahaharap sa isang problema, kalusugan, nakisik ka muna ng leading ng Panginoon. Hindi ora-ora mismo pupunta ka sa doktor. No? Dahil ang Diyos po ang gumawa sa atin, pupunta tayo muna, hingi tayo ng advice sa Panginoon, tulong sa Panginoon. Minsan kailangan mong gumawa ng mga estate decisions. Meron ka mga property, ano ba gagawin mo sa mga property na to? Humihingi po tayo ng prayer, lalo-lalo na sa mga kapatiran. Lalo na pagdating naman po sa ministry, ay naghihingi tayo ng leading ng Panginoon kung saan ministry tayo kagamit-gamit para sa ating iglesia. Ano po? Saan ministry ka magkukumit, saan ministry ka mag-i-involve. No? Dahil po ito sa mga kalikasan, mga nabanggit na desisyon natin, gusto natin makatiyak na pasok din po ito doon sa will ng Panginoon para sa ating buhay. At dahil dito, tingnan po natin yung Genesis 46. Dito ay makikita natin na si Jacob ay nandun siya sa crossroad ng buhay. No? Nandun siya doon sa sangandaan, hindi niya, nasa harap niya yung sangandaan at pwede siyang piliin yung kaliwa o pwede niya piliin yung kanan. Naharap po siya sa major decision na ito na umalis kasama ang kanyang pamilya mula doon sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno, no? Patungo sa lupain kung saan naroon yung kanyang anak na akala niya patay na, pero nandun pala sa Egypt na isang leader. Ito po. Yun po yung kinakaharap niya. Subalit, sa isang banda ay gusto niyang makita, subalit doon po sa pangyayari po iyon, no? Ay hati yung kanyang nararamdaman. O, mix po yung signal na dumarating sa kanya, no? At yung damdamin ni Jacob ay ganoon din po, no? Gusto niyang makita ang kanyang anak, pero sa isang banda, aalis siya sa lupain na kung saan ipinangako ang lupain ito ng Diyos sa kanyang mga ninuno, no? Isa kayang matalinong desisyon na pumunta sa ibang lugar at iwan ang lugar na kinalalagyan niya. Yun po yung kanyang tanong sa kanyang sarili. No? Kumbaga sa tela, si Jacob po ay pinagaan po siya, pinaghihilahan siya. No? At pagka ganun po ang pangyayari sa ating buhay, ay hindi natin alam kung talagang saan ba tayo susuling. No?
May mga pwersa po humahatak sa kanya, kay Jacob. Ano? At sa oras po na ito ng confusion sa buhay ni Jacob, ipapakita po niya sa atin kung paano i-handle yung mga ganitong pagkakataon kahit sa ating mga buhay. Kasi nangyayari po yan. Kung nangyayari kay Jacob, nangyayari po yan kahit sa atin. No? At simple lamang po ito. No? Kailangan maging malinaw sa atin yung tatlong hakbang na nilakaran po ni Jacob. No? Bago po natin tingnan yung iba pang maaari natin maisip na paraan upang makita yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. No? Sige po, babasahin po natin. Nasa PowerPoint po kaya. Ayun, nasa PowerPoint. Praise God. No? Genesis 46, 1-7. No? So Israel or Jacob set out with all that was his. And when he reached Beersheba, he offered sacrifices to God of his father Isaac. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am, he replied. I am God, the God of your father, he said. Verse 3, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. Your eyes po yun. Ibig sabihin po ay pag namatay po si Jacob, nandoon si Joseph sa tabi niya. No? Then Jacob left Beersheba, and Israel's son took their father Jacob. Verse 6, and their children and their wives in the carts that Pharaoh had sent to transport him. So Jacob and all his offspring went to Egypt, taking with them their livestock and the possessions they had acquired in Canaan. So, unang-una pong step na ginawa ni Jacob na itinuturo po din sa atin dapat nating tularan ay yung step 1 na ask for help. Kanina po nabanggit po natin na meron dalawang malaking desisyon na gustong gawin ni Jacob. Ano po? Yung puntahan yung anak niyang akala niya patay na, pero leader pa pala sa Egypt, at yung iiwan yung ancestral land na kung saan yung binigay ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na si Abraham at si Isaac po. So, si Israel po, si Jacob ay naglakbay. Dala-dala po ang kanyang ari-arian at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ano? At dito po makikita po natin na si Jacob po ay bago siya pumunta sa Egypt, siya po ay nag-stop over sa Beersheba. Nag-stop over po siya sa Beersheba. At ito po ay mahalaga. Si Abraham po at si Isaac at si Jacob ay nanirahan po silang lahat sa Beersheba sa mga ilang panahon po, no? For a period of time. No? Sa Beersheba po ay mayroong altar o dagdanan na kung saan sumamba si Abraham at si Isaac na kanyang mga ninuno. Pinaniniwalaan din na ang Beersheba ang lugar na kung saan ay sinabihan ng Diyos si Abraham na ialay niya o isacrifice po niya si Isaac sa Panginoon. No? At ang Beersheba po ay considered din na nasa loob po siya ng territory ng promised land. Ano po? Nang umalis si Jacob po sa Beersheba, tinahak po niya yung disyerto papuntang Egypt at sa huling checkpoint po na ito tungkol tumigil po si Jacob upang isangguni sa Panginoon o makipag-usap sa Panginoon doon sa mga bagay na maaari po niyang gawin at mangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang hinaharap po. So, sobrang basic po makukuha nating aral dito. No? Kung gusto po natin malaman kung anong gusto ng Diyos na gawin po natin, kailangan ay sumangguni po tayo sa Panginoon. We should ask the Lord. No? We should ask Him. Parang nakakatawa kasi sa panahon po ba natin, applicable pa rin po ba yung Diyos yung nagsasalita sa ating audibly. No? Marahil po ay bihira na lang. No? Kung talagang tayo po ay talagang naka-align sa Panginoon, maaaring maranasan po natin ito kahit sa pangitain. Kasi ganun po ang nangyari kay Jacob. Sa pangitain, nangyari po, kinuusap siya ng Panginoon. At
Simple lamang po ito, pero talagang malalim po at enlightening po siya. No? Aminin natin po at maging honest tayo, kailan po tayo lumalapit sa Panginoon for guidance and help? Po, tanong po, no? Kailan po tayo lumalapit sa Diyos for guidance and help? No? Marami po sa atin ay marudok ang ating paglapit, paghahanap sa Panginoon kapag tayo po ay nandun na sa end of the road na. Yung problema na talaga, nasa sulok na ng buhay, nasa sulok na, wala ka nang pupuntahan. No? Madalas po, nangyayari po yan sa akin. At I'm sure, nangyayari po yan sa inyo. Po. Yung po bang ginawa na natin yung lahat na naisip natin dapat natin gawin, no? Nagtanong po tayo sa mga kapatiran, sa mga eksperto, sa mga counselor, no? Nagbasa na tayo ng mga aklat tungkol sa issue na ating kinakaharap. At siguro po ay gumawa na tayo ng mga desisyon, pero natuklasan natin na hindi po ito epektibo, hindi ito magiging success doon sa mga kinakaharap nating problema. Kapag wala po tayong masulingan, ay saka tayo doon lalapit sa Panginoon. No? Bakit po ganoon? No? Bakit hindi muna tayo lumito? Bakit tayo humahanap na guidance sa kung saan at hindi sa Panginoon? No? Bakit hindi lumalapit ang tao sa Panginoon sa simula pa lamang na gagawa siya ng desisyon? Narito po yung ilang posibilidad. No? Meron pong mga pananaw ang tao na mali patungkol po sa Panginoon. No? May mga tao po iniisip nila wala pa kailangan Diyos na nangyayari sa kanilang buhay. Lalo-lalo na po yung mga believer. Po. O di kaya naman po ay hindi siya makakatulong o ayaw po tumulong ng Panginoon. No? Marami po iniisip din natin na ayaw niyang paabala doon sa mga desisyong nagpapabigat sa atin, nadala-dala po natin doon sa ating mga puso. No? Hindi natin sasabihin yung mga bagay na ito. No? Hindi tayo magiging vocal dito sa mga ganitong pananaw natin sa Panginoon, kung ganun man ang ating pananaw. Pero ito marahil na talagang pinaniniwalaan ng marami sa atin o ng ilan sa atin, ng mga mananampalataya. Pero tayo maling pananaw patungkol sa ating mga sariling kakayanan, iniisip natin na kaya natin gawin, lutasin, harapin sa sarili lang natin yung mga sitwasyon o issue na kinakaharap po natin sa buhay. Naniniwala po tayo na kaya natin sa ating mga sariling kaparaanan na lutasin po yung mga bagay na yun. Iniisip po natin na may iwasan po natin yung mga problema ang dadalhin ng pagdidesisyon natin. Lalo-lalo na po yung mga problemang inilalatag ng kalaban sa ating buhay. No? Akala natin mapagtatagumpayan po natin yun na hindi natin kailangan ng tulong ng sino man, lalo-lalo po ng Panginoon. No? Mas maluwang na gumawa po tayo ng desisyon base sa ating mga emotions. At kapag ito po ang nangyari, nagiging short-sighted po tayo. At we tend to live for a moment. Pag sinabi po we tend to live for a moment, hindi po nagiging panatag o may kapayapaan po tayo sa mga ginagawa ng desisyon na talagang nararanasan po natin yung kapayapaan natin sa ating puso at isip at buhay po. Kapag nagkamali po tayo ng desisyon, no? So, hindi po natin makikita, kapag ganito po nangyari, ay hindi natin nakikita yung pagkakaiba po noong filosofiya ng mundo, yung paniniwala ng mundo, yung pangakatuwiran ng mundo, kumpara doon sa karunungan o wisdom ng Diyos na mababasa po natin sa kanyang mga salita. May mga sandali po na akala natin ay nais tayo maging masaya ng Diyos. Kung kaya, iniisip po natin na gawin ang lahat upang sa huli ay maging masaya po tayo. Pero yun ang approach po ng mundo. Ganon ang mundo mag-isip. Ganon ang mundo mamuhay. Ang gusto ng Diyos po sa atin ay maging banal po tayo. Nais po ng Diyos na ihanda po tayo, hindi sa buhay ng indulgence.
kundi sa buhay po ng katapatan sa Kanya. Pag sinabi po kasing indulgence ay buhay ng kalayawan. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mamuhay sa buhay, sa life of indulgence. No? Kundi ang nais ng Diyos ay mabuhay tayo ng mayroong pagsunod at kabanalan. Hindi tayo kaya ng Panginoon sa panandaliang kaligayahan. Ang nais niya para sa atin ay yung kagalakang nananatili o abiding joy sa ating pong buhay. Kung tayo ay ito talagang iisipin na hanapin natin ang kalooban ng Diyos, ang wisdom ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, makikita po natin kung paano magiging mas makabuluhan ito at napaparakalan po natin ang Panginoon doon sa ganoong paraan. Kapag hinahanap natin siya, paulit-ulit itong binabanggit sa Biblia, no? Lagi pong nagbibigay natin ng honor ang Panginoon sa ating buhay kapag lagi po natin hinahanap yung kalooban niya sa ating buhay. No? Sa Bible po, madalas po sinasabi yun na nakapagbibigay tayo ng kaluguran sa Panginoon kapag laging nasusunod natin, nalalakaran po natin yung kanyang will sa ating buhay. Sabi po sa unang Kronika 28:9, no? Ito po yung payo po ni Haring David sa kanyang anak na si Solomon. No? Ang sabi po niya doon ay, "And you, my son, Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever." No? Ito po yung bago patay si Haring David, no? O nung lumuklok na po si Solomon bilang hari po ng Israel na siya ipalitan. Yun ang payo niya na lagi pong sungguniin ang Panginoon. Sabi ni David kay Solomon, lagi niyang sungguniin ang Panginoon sa lahat ng iyong gagawin at siya ang Diyos na iyong paglingkuran ng buong puso at buong isipan. No? Dahil ang Diyos, alam niya ang laman ng puso at motibo natin sa lahat ng ating ginagawa. Kapag hinanap niya ang Panginoon, siya ay matatagpuan niya. Subalit kung siya ay tatalikod, siya po ay i-reject ng Panginoon forever. Yun po ang payo ng isang ama sa kanyang anak. No? So tayo man din po, iniimbitahan tayo ng Diyos na marahil po ay nakikiusap sa atin na humingi sa Kanya ng tulong. Ini-encourage po tayo ng Diyos na humingi sa Kanya ng tulong. Mababasa po natin yan sa Bible. Nandun lagi yung encouragement, yung invitation ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Nakikiusap siya sa atin, no? Nais ng Diyos na patubayan tayo, gabayan, pagpalain. At ang pinakamagandang magagawa po natin, ikaw, kayo po at ako ay matutuhan po natin lagi po magtanong sa Panginoon. Hanapin po yung kanyang kalooban bago tayo humakbang o kumilos sa anumang planong dapat natin gawin. No? Meron po kasing dahil kapag hindi po tayo naghintay at namadali po tayo, may mga pagkakataon po na tayo po ay magdidesisyon at pagkatapos po nito ay pari tayong mabigo. Ano po? Kapag tayo po ay nagmadali sa pagkilos ng hindi sumasangkuni sa Panginoon, may tendency po na gagawa na tayo ng desisyon sa ating buhay. At pagkatapos ay hihilingin natin sa Panginoon, ilalahat natin sa Panginoon na ito po, paki-approve. Yan po, nadinig na po natin mga mensahe yan sa ating mga pastor ng araw. Ano po, na gumawa ka, tapos pa-approve na lang sa Panginoon. Pero dapat pala ay, bago ka gumawa ng desisyon, sumangguni ka muna sa Panginoon. Ano po? Yun po ang tamang proseso. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng direksyon
sana nga gusto natin gawin, lalo na po kung talagang ayaw naman natin na talaga ng direksyon. No? Sabi po ng isang kilalang tao na si Max Lucado, sabi po niya, don't go to God with options and expect Him to choose one of your preferences. Go to Him with empty hands, no hidden agendas, no crossed fingers, nothing behind your back. Go to Him with willingness to do whatever He says. If you surrender your will, then He will equip you with everything good for doing His will. Yan po yung thought ng Hebrews 13:21. Yan po yung sinasabi ng Hebrews 13:21. At maaari po natin itong ariing pangako sa atin ng Panginoon na kung isusurrender natin yung ating will, yung ating desisyon, gagawin mga plano sa Panginoon, tayo po ay kanyang i-equip po, tutulungan tayo ng Panginoon ng lahat ng kailangan po natin upang masunod po natin yung kalooban niya na gusto rin natin at tinatanggap din natin sa ating mga buhay. No? Gusto natin inangalan. Ikalawang step po, no? Wait for an answer. No? Si Jacob po, hindi lamang siya dumulog sa Diyos upang tignan kung tama po yung kanyang mga gagawing desisyon. Ang Diyos po ay nalugod na bigyan ng katiyakan si Jacob. Po. Sabi po sa Genesis 46:3-5, sumagot po ang Panginoon, no? I am God. Nung nag-alay po si Jacob sa altar, nag-offer po siya ng sacrifice dyan, no? Ang sumagot sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain. Po. Maaaring siya ay namamahinga, nangusap ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Jacob, Jacob, tinawag po niya si Jacob 2 beses, no? I am God. Sabi niya, here I am, Lord, no? Nandito po ako, Panginoon, nakikinig ako, no? Sabi ng Panginoon, I am God, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes. Then Jacob left Beersheba. Nung narinig po niya yung instruction ng Panginoon, na siya daw ay sasamahan ng Panginoon doon sa Egypt, saka pa lamang siya kumilos at pumunta ng Egypt. Po. Umalis po siya sa Beersheba, doon sa Promised Land, no? Ang Diyos po ay nalulugod o pinaparanalan po niya ang mga tao mayroon pong malasakit o concern na gawin yung kanyang kalooban. Po. Kapag sinusunod po natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, God will honor us. Po. Gagabayan tayo, tutulungan po tayo ng Diyos. No? Sana lang po sa tuwing confused po tayo, ang Diyos po ay audibly na mausap sa atin, pero gaya nga po sinabi ko kanina, ay bihira na siguro nangyayari ito. Po. Lalo-lalo na po sa mga taong wala pa sa Panginoon. No? Pero sa atin po, pero sigurong ganoon. No? Dahil sa akin po, nangyayari po yun. No? Pag meron akong gustong malaman, tinatanong ko sa Panginoon. Pag meron siyang ilagay sa aking puso, ay hinahanap ko kung ano yung mas malalim pang ibig niya sabihin doon sa mensahe na tanggap ko sa kanya. Po. At ito po ay nakatutulong sa atin. Malaking tulong kapag tayo po ay nandoon sa kamukha nung nangyari kay Jacob na kailangan niyang pumili. Anong desisyon ang kanyang gagawin? Nandun ka sa crossroads, sa handaan na nasa harap mo na dapat mong lakaran, dapat mo kang mamili doon po. Napakaganda po no na tuwing tayo po ay kailangan mag-desisyon ay nandoon yung backing ng Panginoon sa atin. Yung backing ng kanyang salita sa atin, yung assurance na salita, yung kapayapaan ng kanyang salita na kapag ginawa natin yung plano niya, yung gusto natin gawin, ay hindi tayo binabagabag ng ating kalooban o kapayapaan
Isa po yun sa barometro ng nandun tayo sa kalooban ng Diyos kapag meron tayong kapayapaan doon sa ginagawa nating mga desisyon na isinaguni po natin sa Panginoon. Sabi po ni Henry Blackaby, isa po siyang sa isang kanyang best-selling book, ang pamagat po ay Experiencing God. Sabi po niya, I think God is crying and shouting to us. So, marami din nangyayari po sa mga Kristiyano, pero sa mga unbeliever, wala silang knowledge sa Word of God. Maaaring hindi ito nangyayari sa kanila. No? Pero sa atin po, ang sabi ni Henry Blackaby, I think God is crying and shouting to us. Don't just do something. Stand there. Enter into a love relationship with me. No? Get to know me. Adjust your life to me. Let me love you and reveal myself to you as I work through you. A time will come when the doing will be called for, but we cannot skip the relationship. The relationship with God must come first. No? Kailangan po pala tayong mananampalataya ay strengthen muna natin, patibayin muna natin ang relasyon natin sa Panginoon, and then makagagawa tayo at magiging successful tayo sa mga major decisions na ginagawa natin sa ating buhay. Ano po? Naranasan po ba natin naglalakad tayo at meron tayong nakita kakilala natin? At binati niya tayo, kumusta ka na? Pero lumampas bago ka makasagot, ay lumampas na siya. Lumampas na po yung tao na yun na tila bang hindi siya interesado doon sa isasagot natin sa kanya na okay lang ako. Wala na, malayo na, hindi ka na pwede magsalita sa kanya, hindi mo siya pwede kausapin. Marahil po ay bira natin maranasan yung gano'n. Pero gano'n po yung ibig sabihin na kahit tinatanong ka ay yung ganun pong senaryo ay may isip po natin doon na tinanong ka pero hindi ka naman talaga sigurado, hindi ka naman talaga interesado malaman yung sasabihin ng yung kausap. Po. Minsan po ganun tayo sa panalangin. No? Ang gaganda po ng mga panalangin natin, mga salitang ginagamit po natin. No? Oh Lord, please show us the way you want us to go. Or lead us according to your will. Pero, nagmamadali po tayo. Hindi tayo humihinto at gustong pakinggan yung gustong sabihin ng Panginoon. At hindi po ba tayo nagtataka na minsan wala tayong natatanggap na direksyon, no? Sa mga ganong sitwasyon. No? Nagtatanong tayo pero ayaw naman natin malaman ang sagot. No? Ganon po yung kaninang senaryo na binati ka, hindi niya hinintay yung sagot mo. No? Nangyayari po yan sa atin minsan. Sa akin, nangyayari yan na akala ko, madali lang, simple lang, agarang desisyon, gagawa ka, and then later on you regret what you have decided sa yung gagawin. No? Matapos po tayong magtanong, dapat po tayong maghintay. Lalo-lalo na po at sinasangguni at nilalapit natin sa Panginoon yung ating mga problema. Maghintay po tayo at makinig. Kasi po gagawin ng Diyos na maging malinaw sa atin yung paraan niya. Ito po ay maaaring isang angkop na passage sa Scripture o isang obvious na turn ng circumstances na nangyayari sa ating buhay. No? Isang open or closed door o isang bulong ng Espiritu niya sa ating mga puso. At ang Biblia po ay nagtuturo na kung tayo po ay hihiling talaga na may hangaring malaman ang sagot ng Panginoon, maghihintay tayo at makikinig. At kapag ganito po ang ating ginawa, ganito ang ating kaparaanan, ipapakita ng Diyos sa atin ang kanyang kalooban. Step 3 po, go forward with confidence. Go forward. Parang ano po yan sa team natin ngayon, move forward, moving forward. No? Genesis 46:5. So Jacob left Beersheba and his sons brought him to Egypt. Si Jacob po ay humarap sa isang
uncertain decision sa kanyang buhay. Sa halip po na magtuloy-tuloy siya, tulad ng ginagawa niya nung siya'y bata pa, siya, this time, huminto po siya at hinanap yung patnubay ng Diyos. No? Pagkatapos po ay nakinig siya sa sagot ng Diyos at nang marinig niya ang katugunan, masuri po siyang nagpatuloy na meron pong confidence. This time po ay meron na siyang pagtitiwala na yung ginawa niyang desisyon ay tama. Dahil hindi siya nagmamadali, kundi huminto siya at sumagbuni po siya sa Panginoon. Ganun po yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa buhay ngayon ni Jacob. Hindi po ito mahirap unawain. Dapat po tayong nagtatanong muna, nakikinig at sumusunod. No? Kung gagawin natin iyon, pangungunahan tayo po ng Diyos. Iingatan niya tayo, bibigyan niya tayo ng lakas upang harapin po yung future. No? Ang panukala po ng Diyos ay walang kamali-mali. No? God's counsel, may PowerPoint po doon. God's counsel is flawless. No? Ang plano po ng Diyos ay perfect. Ang mga pamamaraan niya ay righteous o matuwid. No? Pero kung napakasimple po rito, bakit mahirap pong gawin? No? Sad to say po, ito ay dahil mas mahal po natin ang mundo. At yung mga pleasure na may bibigay dito sa atin. Masakit pong tanggapin, pero masakit man o hindi, totoo po. Ano po? We choose things over God. Pinipili po natin yung papuri ng mundo kaysa sasabihin ng Panginoon sa atin na well done, good and faithful servant. Pinipili po natin yung present over the eternal. Paano po natin babaguhin ang ganitong course na nagdudulot sa atin ng sakit sa puso? Dapat tayong magsimula na matutuhan, mahalin ang Panginoon ng higit pa. No? At maraming paraan upang gawin po ito. No? Dapat po natin kilalanin siya through Scripture. No? Babad po. Babad sa salita ng Panginoon. Gumugol ang oras sa pagbabasa ng Biblia, pero huwag magbasa just to gain information and facts. No po? Magbasa po tayo to get better acquainted with the Lord, upang makilala pa ang Panginoon. No? Tingnan po natin, pag-aralan po natin kung paano ang Panginoon ay nakikipag-ugnayan sa mga karakter sa Bible, sa mga tao sa Biblia po. Kung paano siya nakipag-ugnayan, isipin po natin, bulayin po natin yung pagdating ng Mesiyas dito sa mundo. Ano yung mga itinuro po ni Jesus? Ang paraan ng kanyang pamumuhay, the way he lives, ang kanyang kamatayan, at ang mga kadahilanan ng kanyang kamatayan. I-allow po natin yung ating mga sarili na manahan tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Yung power po ng resurrection ay dapat pong maunawaan natin at ma-experience po natin sa ating mga buhay. Kilalanin ng Diyos, pakita ang kanyang pagmamahal, karunungan, kapangyarihan, at magiging madali para sa atin ang magtiwala po sa Kanya. Ulitin ko po, kilalanin ng Diyos, pakita ang kanyang pagmamahal, karunungan, kapangyarihan, at magiging madali para sa atin ang magtiwala sa Kanya. We must spend time, gumugol tayo ng panahon sa pananalangin. At sa mga panahon yun, yung mga pananalangin, dapat din po ay we must go beyond praying for others. Isama rin po natin sa panalangin ang ating mga kapwa, lalo-lalo na po yung ating mga kapatid sa Panginoon. Kailangan po natin yung liwanag ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Meron pong isang tao ang nagsuggest na kung ipapanalangin po natin yung Psalms 139, 23-24 na isang buwan, ay magdudulot po sa atin ng malaking pagpapala. Ang sabi po doon sa Psalms 139, 23-24, search me, God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me,
and lead me in the way everlasting. No? So, panalangin po ito ng pagdulog sa Panginoon. Pagpapasiyasat po ng ating puso, yung ating inner man po, yung ating yung totoong sino tayo talaga, no? At maging bukas po tayo sa Panginoon, no? Buksan natin ang ating puso at buhay, ang isip sa atin sa Panginoon. Pasiyasan po natin sa Panginoon yung ating mga ginagawa at paglakad. At I'm sure po na ang Panginoon po, ang Holy Spirit, no? Yung searchlight ng Holy Spirit po, ang siya po magre-reveal sa atin doon sa mga bagay na nagiging hadlang upang tayo po ay makapamuhay ng may pagsunod at kalugod-lugod sa Panginoon. Gamitin po natin yung oras ng pananalangin po natin, maging yaman ay pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, to build our relationship with God. No? Dapat po natin pag-aralan yung habit of obedience. Habit, pwede pala maging habit yun. Habit pala yung obedience. Ano? Bisyo, pagsunod sa Panginoon. Kailangan natin matutulang sundin ng Diyos sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, sinabi sa atin ng Diyos na put others above yourself. So deliberately let someone go in front of you sa pila. Paunahin mo, lalo-lalo na po kung senior citizen. Paunahin mo siya. Halimbawa, sa partihan ng merienda. Sa'yo na yung mas malaki. Sa'yo na yung cake. Mas marami na yun sa'yo. Ganun po, ano? At kapag nagtatalo kayo, mas maganda doon sa ganun channel. Ay, gusto ko doon sa kantahan. Marami akong napupulot na technique eh. O sige na yung remote. Lipat mo na. Ganun po, pagpipigay sa ating kapwa, no? Maliliit na bagay na kapag sinunod po natin, masasanay tayo. Na pagdating na po doon sa malalaking bagay, hindi na tayo mahihirapan na sumunod. Po? Kasi po yung maliliit na bagay at malalaking bagay, pareho lang po yan sa Panginoon. Obedience in small things is as important in obedience in great things pagdating po sa mata ng Panginoon. No? Huwag po tayo mag-expect na makaka-obey tayo sa Diyos sa malalaking bagay kung hindi naman tayo sanay o marunong na sumunod doon sa mga maliliit na bagay. Hindi ko po intensyon na magbigay na ganitong mensahe na para bang yung dating po sa atin. Sinasama ko na po yung sarili ko na ako po tinatamaan din sa ganitong tema ng pagtuturo. Ano po. O naman, hindi ko po intensyon na discourage tayo lahat. Ano po. Pero tanda lang po natin ang ilang bagay. No? Una po, sa pag-aaral po natin, hindi talaga ganito katalino si Jacob. Po. Nung una, gaya mo sinabi ko kanina, isa doon sa mga bagay na mali yung ginawa niya sa kanyang buhay ay nakipagsabuatan po siya sa kanyang nanay upang manipulahin at makuha yung blessing ni Jacob sa over doon sa kapatid niyang si Esau. No? Dinaya po niya lang mag-ina o dinaya niya, nakipagsabuatan siya sa kanyang ina para makuha yung blessing para sa kuya niya. No? Ano ba po yung mga foolish thing na ginawa ni Jacob? No? Na he made a foolish deal with Laban nung over doon sa pagpapakasal niya kay Rachel. Ano? Siguro madilim, hindi niya na talaga tinignan kung si Rachel nga ba talaga yun. Hindi niya binuksan yung ilaw, may sineya pala. Kaya, nagkasawa niya, yung babae hindi naman talaga niya mahal. Ano po? Pero, siguro, wala pang ilaw noon, o talagang patay na yung ilaw. Kasi nakatalokbo po talaga yung mga babae, yung araw po. So, yun po, isang foolish deal.
with Laban, kanyang binan, no? At meron din po siyang pagkakamali nung na-rape po yung kanyang anak na si Dina, na-rape ni Shechem. Nagsawalang po siya, wala siyang ginawa. Po. Wala siyang ginawa, no? At isa pa, yung mali yung naging pagpapalaki niya na meron siyang favoritism sa kanyang mga anak. No? Favorite niya si Joseph, ano po, na naging dahilan kung bakit yung mga ibang kapatid, yung ibang anak niya ay nagalit kay Joseph, ano po. Yun po yung mga pagkakamali ni Joseph, ni Jacob po, sa kanyang buhay, ano po. At malaki po yung naging epekto nito sa kanyang buhay bilang isang ama, bilang isang tao, no? Pero siya po ay natuto, no? He grew from those mistakes, no? Natutuhan po niyang lumapit sa Panginoon, lumapit sa Diyos, magtiwala, at yung guidance ng Diyos ay hinahanap na niya sa kanyang buhay, no? Ikalawa po ay yung mga maling desisyon po natin na nagagawa natin sa ating mga buhay ay kaya itong gamitin ng Diyos upang i-accomplish po niya yung mga layunin niya sa buhay natin, no? Kaya gamitin ng Diyos yung bitterness, yung pagkamuhi ng mga kapatid ni Joseph upang ma-accomplish po yung layunin niya na ang Israel ay ma-preserve niya, may raise up yung isang bansa na kung saan ay pinili niya upang maging huwaran sa mga bansa sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya pong gawin ng Diyos na i-accomplish yung mga bagay na ito dahil siya makapangyarihan. No? Ako o kayo po, kailanman hindi natin kayang sirain ang mga plano ng Panginoon. At Diyos po ay able to bring good even from foolish people. No? Kahit po ang Diyos po ay kahit po ang tao ay masama, kaya siya baguhin ng Panginoon. Parang gano'n lang po. No? Pero po yung foolish people, hindi po nila ma-enjoy ang journey ng buhay at sila po ay generally naging miserable kapag ang Panginoon po ay binaliwala nila sa kanilang buhay. So, tayo po bilang mga Christians, maaaring meron tayong mga foolish choices sa ating buhay at nagsasuffer tayo, nasasaktan tayo. Kasalanan po kasi natin. Pwede tayo magpatuloy sa self-pity, pero pwede rin tayong lumapit sa Panginoon at magtanong sa Kanya, makinig, at sasabihin niya sa atin kung ano yung mga desisyon na ating pipiliin at isasagawa po sa ating mga buhay. Ito po ay hindi popular na advice, no? Pero ito po yung the best na pwede natin gawin. Amen po. Sige tayo po manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po Panginoon sa simpleng mensahe nito. Alam po namin, marami po sa amin ang alam na ito sa aming mga buhay, and this serves as a reminder, Panginoon, na laging isik ang iyong will sa buhay po namin, Panginoon, dahil ang iyong kalooban, ang iyong counsel, ang mga panukala mo, Panginoon, ay perfect, Panginoon, flawless. Walang kamali-mali, Panginoon, dahil ikaw ay mapangyarihan, alam mo lahat ng bagay, Panginoon. At sa iyo lamang po kami magtitiwala, Panginoon. Dagdagan mo pa po yung aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil kilala mo kami, Panginoon. Alam po yung aming mga iniintindi sa buhay. Kaya bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na lagi magtiwala sa iyo, Panginoon. Lagi pong lumapit sa iyo, Panginoon. And nakakasiguro po kami maganda yung plano mo sa buhay po ng bawat isa sa amin na yung mga anak.
Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Dagdag ko lang po ng konti. Nakakalito po yun, no? Pagka yung kailangan natin mamili, tapos yung pinagpipilian natin, pareho mukhang tama, kaya pareho mukhang matuwid. Pero sabi nga po sa napag-aralan natin kanina sa buhay ni Pastor Nick, na wala namang ibang pinakamabuti kundi ang lumapit tayo sa Panginoon, hintayin natin ang i-reveal sa atin ng Panginoon para malaman natin ano talaga yung kalooban niya sa pagmamit natin ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pagkakas sa Panginoon. Hallelujah, Lord, aming amang bakila, aming amang banal, salamat po Diyos sa gabi pong ito, sa mga narinig namin turo, aral, Panginoon, salamat sa mga paalala at naniniwala kami, Lord God, na ito'y galing po sa inyo. Mga po, Panginoon, ay may sa pamuhay po namin ito, hindi namin ito basta makalimutan, matanim ito sa aming puso at bunga sa aming buhay. Salamat sa gabi nito, Lord God, at sa buhay ng bawat isa na nilog niyong narito, makapakinig na inyong mga turo at aral. Mga po, Panginoon, sa aming mga buhay, sa lahat ng aming mga gagawin at sasabihin, ikaw lang po, Diyos, at mapangalan at mataas po. Sa inyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang lahat po ba